ganun, putol. Yan. Paring Omar, morning. Good morning, partner. Oh, Medyo aligahoy. oh, sabi ko kay engineer, kung may 10 babaeng tulad niya na napakaganda, mabait. Bukod sa mabait. Dadami ang asawa ko. Ano, partner, no? Mga kaya ano. Yung naalala ko, yung nasa Facebook, yung lalaki, tatlong asawa, nasa bahay. Oo. Hindi, napanood ba yun? Kasama yun sa bahay. Pero, nakuha ko yun, napanood ko yun. Tapos yung isa naman, 2 asawa, nagpanggap buntis. Hindi naman pala. Nag-donate pa ng dugo. Partner, anuhan ako sa iyo, parang nagteteleserye ka na rin, ano? Ay, hindi. Ganun talaga eh. Dapat panoorin natin yung mga ganyang kwento na... Hindi, tsaka kilala mo naman si dating Congressman Doy. Mahilig din sa ganyan yan. Actually, napapakinabangan nga eh. Yung sabi ko nga nung una, ito, maayos ito teleserye ng totoong buhay. Hindi, si Congressman Doy, magaling mag-joke-joke. Hindi, ang joke niya galing sa mga palabas sa television. Si Governor Bons. Ay bersikulo. Ango sa Biblia. Sa bersikulo yan. Lito Malabanan, ganun din eh. Meron na rin ganun. Mga bersikulo. Hindi, totoo naman eh. Isa pa part na magaling magsalita nung time na yan, lalo pa sa entablado. Itong si Engineer Hill Ramirez. Yan, totoo naman yan. Hanggang sa pagsasaka, hanggang sa pagtatanim ng kalabasa, may kwento yan. Hindi, kasi si Engineer Hill naman, si Vice Mayor. Ang kanya naman ay hango naman sa buhay. Kanyang karanasan bilang isang mahirap na tao, naging engineer, bilang isang magsasaka. Ginagawa naman niya ng mga at ngayon partner, yan ay doon sa sabi ko nga sa iyo, yung mga politiko na napakagaling magsalita sa entablado, ginagaya ng mga bago ngayong namumulitika. At hanggang sa doon sa pagpapatawa na kahit na hindi naman pogi, ay sasabihin mas pogi daw siya sa mga nakikinig at nanonood sa kanya. Ayan. Kaya partner, medyo nakakatakot. Sabi ko nga dito sa ating programang Saktong-Sakto Lang, nung unang mga episode natin, mas more on economics at more on kalikasan. Pero dahil dumarating yung papalapit na midterm election, 2025 midterm election, mas minabuti natin kasi ang tinatanong nga sa atin ng ilang mga followers natin, dati daw naman yung talakayan natin ay nakakawing. Nakakawing sa environment, pero may politika, sabi natin, yan naman ay may naman yan, ibig sabihin baitang-baitang na yung politiko, kailangan mo rin paluin at ipaunawa sa mga mamayan na dapat ganito ang gawin ng isang politiko regarding sa kalikasan at sa ekonomiya. Ang gusto nilang mangyari, more on, may followers tayo na natutuwa kapag pinag-usapan ang tungkol sa environment. Kasi marami daw silang natututunan, lalo na tanda mo nung una, si dating municipal administrator Bobby Navarro, Angel Navarro, yung kanyang business, ay marami silang natutunan doon. Kahit doon sa time na, tanda mo nung ASF partner, nung kasagsagan ng ASF, nung na-interview natin si municipal administrator Angel Navarro, hanggang doon sa paano may iwasan yung ASF, yung paglalagay ng kulambo sa piggery, merong tubig sa entrance para linisin yung paa ng papasok.
May mga ganun na marami silang natutunan Oh. sa sa ganung kwan. Pero sabi nga natin, ay dito naman sa pagtalakay natin sa ilang mga politiko, ay actually sabi nga natin, hindi man tayo bumibira ng politiko. Tinatama lang natin. Tinatama natin yung ano ba ang dapat mong gawin kung ikaw sakali ay magwawagi sa lona ng eleksyon. Di ang lahat ng bagay. Alam mo minsan ayaw ko masyadong laliman ng aking komentaryo. Pero ang lahat ng bagay, maniwala ho kayo, ang lahat ng bagay dito sa mundo sa Pilipinas na inyong nakikita, inyong nararanasan, inyong nakakamtan o ano man, yan ho ay nagmumula sa leader ng bayan. Lahat ay magkakaugnay, partner. Leader ng bayan. Kasi may sinasabi nga sa banal na kasulatan. Ito doon sa mga nagbabasa ng Biblia. Hindi ko lang babanggitin ko anong bersikulo ito dahil baka sabihin kinupya ko. Pero sinasabi rin sa mundong ibabaw, ang itinalaga nga ng Diyos, ang leader ng bayan. Ang totoo lang. Kasi sa mundo, may gobyerno. May batas. At sa bawat bansa. Ang itinalaga ang leader ng bayan ay itinadhana yan ng Panginoon. Kaya kailangan sumunod ka sa itinadhana ng Panginoon. Sa totoo lang sa buong mundo. Kasi may batas may batas yung Panginoon sa buong mundo, may batas din ang mga bansa-bansa. Sino yung nagpapatupad ng batas at sino yung mga gumagawa ng batas? Siyempre, ang gumagawa ng batas ay itinadhana, ginusto ng marami. Kasi may eleksyon Majority. Sabihin, dinaya lang kami. Kahit nga kung dinaya ka o hindi, is bahagi yan ng tadhana ng partner kahit nung time ni Cristo, may nagkaroon ng election nung time na hahatulan siya ni Poncio Pilato. Diba? May mga nagkaroon ng botohan dyan Nagkaroon ng botohan. Tinatanong, ito bang si Jesucristo ay kilala nyo?